Tuloy-tuloy na ho tayo, makakausap na ho natin sa linya ng telepono ang administrator naman ng National Irrigation Administration. Walang iba kundi si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Engineer, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Sir, naibagatigat po. Magandang umaga po. Maraming salamat at magandang umaga, Engineer. Thank you very much dahil kahapon kasama kayo, alam ko, di ba, dyan sa Camarines Sur, bumisita ang Pangulo para dito sa papusinaya ba nitong yung solar powered irrigation project dyan sa Camarines Sur, tama ba? Actually, sir, parang inspection na lamang po yun. Okay. Kasi nasimula na okay. mga farmers natin noong December pa po. So, inspection na lang ng Pangulo po ito. Okay, so this is 332 million na ito nga solar power na irrigation project. And this will benefit ang dami rin pala 1,800 farmers diyan sa probinsya ng Camarines Sur. Tama po yan, sir. Actually, dalawang project po ito. Dalawang solar pump projects po ito. Yung isa sa Masba, At yung isa naman po sa dito naman po sa may Sharp Sea, kung tawagin nila, sa may Bola, Camarines naman po. So ang programa nyo, engineer, dapat mga ganitong klaseng mga project na solar powered, itong mga irrigation projects natin dahil para i-mitigate yung impact ng tumataas na presyo ng langis. Ganun ho ba? Ay, tama po. Kasi kung alam nyo, sobrang pasasalamat po ng mga farmers natin kay Presidente kahapon. Dahil dati po nagbabayad sila ng 12 cabans per hectare, per year. Para lang makapagpatubig. Hindi pa po sapat kuryente nila. Lagi pa sila napuputulan. Ngayon, libre na po, Isipin mo, instead na magbayad sila 20,000 pesos per hectare, ngayon, libre na yung kanilang, mas malakas pa yung tubig po nila. Kaya, yung isang farmer, yung farmer leader nila, nanginginig pang nagpapasama sa presidente sa tuwa, So, ibig sabihin, before, yung hindi siya solar power, nagbabayad sila ng 20 mil bawat per hectare, tama ba? Oo. Para sa patubig, sa patubig. Opo, 12 po Sa tumbas po ngayon yan, nasa 20,000 na po yan, per hectare sa patubig. Despite na nagbabayad na po nila noon, lagi pa silang napuputulan, At in fact, umabot pa ng 10 milyon, yung isa umabot pa po ng 10 milyon yung utang nila sa Kasureco. Kaya po, nautusan tayo kagad ng Pangulo na tignan yung kanilang problema. At dati po kasi yun, actually sir, 1978 pa itinayo yun Diesel-fed dati yun. Tapos nagpalit sila ng kuryente. And then ngayon, solar pump naman ang pinalagay ng ating Pangulo para po libre na talaga. At ang maganda po rito ngayon, sir, is that siyempre pag tag-araw, pwede na nilang ilipat yung cropping calendar nila alam naman natin, ang Visayas lagi nababagyo. So pwede na nilang ilipat ngayon sa tag-araw yung dalawang cropping calendar nila. So for now, ano ba ang project natin regarding sa SPIPS, yung solar power na mga irrigation project? Will this be, mas mahal ba pag nagpatayo tayo ng ganyan? Let's say, anong mga regions ang mga nangangailangan, lalo na yung lagi tinatamaan ng mga pag-ulan? Alam niyo po sir, ang yung kahapon na inaugurate namin, pumatak lamang po yan ng 150,000 per hectare ang kanyang cost na pag-construct, Ang cost po ngayon ng bagong irrigation kung magtatayo ka ng dam. Yung solar power, yung solar powered. Yung solar powered po is around 150,000 po per hectare yun. Per hectare. Ang ginastos natin doon. Okay. Ngayon po, pag nagtayo ka ngayon ng high dams, yung new construction ngayon, umabot po siya ngayon ng 1.6 million per hectare. So, malayong mas mura po ito, in fact, yung itinayo natin po sa yung isang inaugurate ng Pangulo sa dito sa may Visayas region din, dati yung estimate ng NIA doon sa dam is 760 million for 3 years na construction. Nung ginawa po namin solar, 100 million lang ang ginastos natin. Ginawa namin ng 6 na buwan. So,
mas mura na, mas mabilis pang gawin. Kaya nga, so mas mura na. So ibig sabihin, ano ba yan? Kailangan ba lahat ng kasalukuyan natin, mga ibang mga irrigation projects niyan, i-convert na natin into solar power? Pwede ba yon? Madali ba magawin ng NIA yan? Yun pong mga existing po natin na mga electric po at saka diesel. Pwede na i-convert Pwede agad ng NIA yan dahil nandyan na po yung irrigation facility eh. Kaya mura na lamang po ang Kaya nga, conversion po dyan. At So, saka, yun po ang ginagawa ng NIA po ngayon, sir. Yun nga. Kasi malaking balita yan para din sa mga... At saka sabi mo, ma-enhance din yung productivity. Di ba? Yung produkto ng agricultural products natin. Tapos mas mura pa, i-maintain. Tapos ito pa, mamimitigate pa yung, let's say, impact pa nung... Di ba, mas mataas kasi yung presyo na ngayon ng langis eh. Di ba? So, mas makakamura pa, mas mabilis pang gawin, mas malaki pa yung produksyon. Parang ganun ang dating eh. Di ba? Tama po. Kasi... pinapaliwanag ko po sa Pangulo kahapon na napaka-ironic ano po, dahil kung saan may malakas na tubig, may malaking ilog, doon naman po tayo walang yung irrigation, napupulang ng irrigation dahil hindi kami po pwedeng maglagay ng ng dam sa halimbawa Cagayan River. Okay. Kaya luwang-luwang po niyan. Mahal po maglagay ng dam doon at pag naglagay ka ng dam, magbabaha po sa upstream ng ilog. So, hindi po pwede talaga. Okay. Ang kailangan lang po doon is ipump mo siya. Parang yung mga nasa Mindanao. Ano po? Yung Pulangi River. Marami po dyan eh. Visayas, ganyan din po yan. So, kagayan kahapon, Bicol River siya kumukuha ng tubig. So, ang ideal po sa pagkarong construction is yung pump irrigation. Kaya lang, mahal po ang kuryente at mahal ang diesel. So, dapat solar pump ka talaga. Ang kagandahan pa po niyan, sir. Katulad ng nilagay namin kahapon, kaya pa niyang i-drive. Kahit lagyan sila ng rice processing system ngayon doon, libre na rin yung panggiling nila ng bigas. Yun po yung malaking kaya plus nga, po. No? So, nakikita ko yung mga advantages nga na i-convert nga ito mga into solar power na mga irrigation project. Kayo ba sa NIA, na-identify nyo na which regions parang nasa listahan nyo na somehow nandun sa list, yung ibig sabihin, kunwari, for 2026, 2027, ito ang mga regions na dapat lagyan na natin ng solar power na irrigation project. Meron ba kayong listahan na ganon, engineer? Meron po, sir. Gumawa po kami ng Regional Irrigation Master Plan. May master plan po kami master plan. Dahil po, di ba, gumawa niya ng National Irrigation Master Plan. Pero para lamang po yan sa 3% slope, mga lupa. So, gumawa po kami ng Regional Irrigation Master Plan. Kinonsider po natin ang paggamit ng pump irrigation project using po yung master plan ng DENR. So, alam nyo, implementation lang po ang pondo lang talaga kailangan ng NIA. Kung meron kaming pondo, sandali lang po yung mga projects na yan eh. Pero dapat meron din palang certification from DENR na okay lang, di ba? Na kasi baka this will require mga pagpuputol din ng mga kahoy. May mga ganun din bang mga concerns or risks? Wala pong puputulin kahit dito, sir. Kasi ilalagay mo lang naman yung pump sa tabi ng ilog. Gagawa ka lang ng sampit, ano? And then ipapump mo muna siya. Wala pong, hindi ho siya environmentally friendly po ito. Unlike siyempre yung dam, kailangan mo harangan yung ilog. May mga issue dyan eh. Yung migration ng mga isda, mga ganon. So marami pang issue dyan. Ang maganda pa po dito, halimbawa ito, itinayo mo po sa isang isla. Alam naman po natin, ng mga isla po natin, kamamahal ng kuryente dyan, di ba? So, yung excess na power po nito, pwede rin i-supply sa power grid. So, you know, may bawi ka na sa food production, may bawi ka pa sa kuryente, di ba? Yun nga ang pinupunto ko rito no? Mas marami pang produksyon, tapos mas makakatipid, tapos mas mura gawin. Sabi mo, meron kayong master plan, itong National Irrigation Master Plan. So, ano ang mga regions doon sa listahan nyo na parang nasa, pipeline na nagagawan ho nitong SPIPS ho, yung solar power ho na irrigation project? Ano mga region na? Lahat naman po ng regions, nagawa na po natin. Entire Philippines. Meron na ba lahat? Yes, more than 2,000 solar pump na po. Yung Pilipinas po eh. Kaya lahat po ng regions, nalagyan na po natin yan. In fact, ang ginawa po ng NIA, kasi may mga maliliit po kaming system, sir, na solar pumps, yung mga 15 hectares lang. Ito, ano pa to
may artificial intelligence ito, monitored namin. So, nakakatulong pa po sa amin yung data na ibibigay ng system namin sa pagdetermine ng tamang crop at tamang cropping calendar doon sa area, no? So, malaking tulong po itong project na ito sa NIA, sa mga farmers po natin. Okay, tatalon lang ako doon kahapon kasi, engineer, no, syempre concern nyo rin to. Nakausap ko yung mismong leader at saka may yung mga issues din doon sa Occidental Mindoro. Nakakaranas sila ng tagtuyot. Tapos grabe, mga mahigit 500 daw na ektarya yung pananim na apektuhan na raw nung dahil nga sa pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo. Yung mga magsasaka doon, wala naman daw silang subsidy. So, kayo ho ba, may mga intervention ho bang gagawin lalo na pag may dry spell katulad sa Occidental Mindoro? Tumutulong naman po kami, sir, no? Tulad ng mga heavy equipments natin. Yung area po kasi na doon, number one. Para madiligan yung kasi puro brown na eh. Nakita ko pinakita yung picture, yung video kahapon. Yung concern nila, di ba, natutuyot na yung 500 hectares sa pananim. Yes, sir. Ang totoo po niya, nagpadala na po kami ng mga heavy equipments at water pumps doon sa area. Mangyari po yung area na yun po kasi communal po siya, communal irrigation system at private po yung area, yung tawag nilang national tumira kasi ako dyan sa Mindoro, kaya alam ko po istorya niyan, sir, yung National Investment and Development Corporation area, yung NIDC. So privately owned po ito. So previously naman po kasi hindi sila nakipag-coordinate kaagad sa NIA para matulungan pero ready naman po kaming tumulong kagad doon, sir, kung nakikipag-coordinate lang yung mga Okay, so natin. bali inano nila kahapon, no? Hiningi nila yung tulong kahapon. Ang panawagan kasi nila, nakausap ko yung Jose Vidal, yung farmer leader doon sa Occidental Mindoro. Yung hindi raw gumagana yung irigasyon na solar sa Occidental Mindoro sa Barangay Central. Siguro pwede niyo ipa-check. Engineer? Yes, sir. Actually yung mga in-install natin, bagong install po natin, naki-check naman po namin sa central office yung performance, no? So yung mga na-install natin na dati, okay naman po yun. Maliban po yung mga previous kasi, wala pa po kasi siyang monitoring. Pero pinatignan na rin po natin, At ang talaga pong issue nila, sir, is kulang talaga yung tubig na pumapasok doon sa system nila, doon sa kanal nila, no? Okay. Kasi we have to understand na yung buong Busuanga River po kasi yan yung buong river na yan. Marami pong sunod-sunod na communal irrigation system na kumukuha doon sa ilog. Siyempre, gumagawa po sila ng brush dam. Hinaharangan po nila yung tubig sa ilog. At yung Occidental Mindoro po kasi, sobrang dami ng tubig pag umulan. Wala naman tubig na pagka-summer. So, natutuyuan talaga po yung ilog dyan. So, yung ba yung Busuanga River? Yung ba yung binabanggit nyo? Yung ba yun? Opo yun. Doon po nakuha ng Busuanga, yung tamay Rizal, marami pong ilog din. So, ano ba ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin pag sinabing communal irrigation project doon sa river na yon? Ano ba yung nagiging problema? Tuyo, ganon? Kailangan tubigan? Ang communal po ang isang talim kasi napuputol. Hello, engineer, napuputol nawawala yung signal nyo. Engineer, narinig nyo ba? Yung sa communal irrigation project, yun yung sa Busuanga River na natutuyo. Hello, sir, dinig niyo po ako? Yeah, hindi ko narinig, nawala sige, okay na po, sir. Yan, okay na. Yung sa Busuanga River, yung communal irrigation project, ano ba yun? Yung mga communal po kasi, dahil doon sa Executive Order 138, yung devolution ng LGUs, na-issue po ni former President Duterte noon, itinransfer po kasi yung mga communal irrigation system sa LGU. Dapat sila po ang nagpupundo niyan Kaya medyo, sabi ko nga po, nakatali ang kamay ng NIA dyan ng konti dahil hindi LGU ang merong ang may control, parang ganon. Yes, sir.
Kaya kung napansin nyo yung salita ng mga farmers doon, humingi na sila ng tulong sa LGU, kay congressman, kay governor. Oo. Kasi dinapol po sa kanila yung function, yung maintenance function ng communal. Ano po. So, pero ang niya naman po, ang bilin sa akin ng ating Pangulo, pag kailangan nila ng tulong, tulungan natin. So, tutulong naman po tayo. Siguro na lang, properly coordinated with LGU. Kasi kung problema rin mga magsasaka, siyempre concern nyo rin yan, di ba? Oo. Yes, opo. Okay. Kaya nga, noong pumunta si President NIA at nagtanong sa mga farmers, ang isang ni-request sa kanya, out of 3, ibalik ang communal irrigation system from LGU to NIA. Kasi mas panatag sila na pati po ang kausap nila. Hindi politiko. Kasi kaya lang ng LGU na pundohan yan eh. Hindi politiko kausap, yung mismong ahensyang involved. Okay. Engineer, maraming salamat. Kapos na ho tayo sa oras. Salamat ho, ha? Salamat po. Thank you. Okay, yan ho si Engineer Eduardo Eddie Guillen, na administrator ho yan ng National Irrigation Administration. Ang oras